Welcome to my channel, kaibigan, at kung bago ka lang o napadaan sa aking channel, palike na lang at pasubscribe. So isang microwave oven na walang power o no power ang ating gagawin ngayon. So syempre, una nating checkin dyan ang line fuse nya. So bago yan i-test, i-plug muna natin. So walang power ang kino-complain dito ng may-ari. So dapat may ilaw na yan at gagana na yung kanyang pan kung may power siya. Yung iba kasi may power pero hindi umiinit. So ito ay isang American Home na microwave oven. So itong nakikita natin ay hindi siya kalawang, mga kaibigan. Maaaring ito ay natapon na ulam or yung pinaka mantika nya. So i-check natin yung line fuse. So ito yung magnetron nya. So itong bilog na may dalawang linya sa tagkabila, ito yung tinatawag na thermal switch o thermostat. So i-check natin yung mga parts nya. Kukunti lang naman yung parts nya. Itong magnetron at itong pinaka fuse nya. So may fuse din dito sa may tabi ng transformer. Tetestin natin yung capacitor. So yan yung thermostat o yung thermal switch. So dumaan yan doon sa pinaka line fuse nya. So itong magnetron, nag-short din itong pinakasakit nya. So tinest natin yung line fuse, mukhang okay siya. So hindi siya nag-open. So itetest lang natin itong mga pyesa na to sa continuity. So nakaset ang ating tester sa OL o yung open line. So pag tumutunog yung tester natin, ibig sabihin hindi putol yung linya o hindi open. So i-test natin itong capacitor. Bago yan i-discharge muna natin, baka kasi meron yung mga naipon na kuryente, pwedeng maka-ground dyan. So itong socket ng o yung terminal ng magnetron, tinitest din natin yan. Nag-short din yan dito sa pinaka body ng magnetron o yung metal. So yun ang madalas maging sira naman ng magnetron. Hindi siya nagpo-produce ng tinatawag na microwave o minsan nagsushort yan terminal na yan. So tinest natin sa continuity. Mukhang hindi naman siya shorted doon sa pinaka metal body ng magnetron. So yung mismo kasing terminal na yan nagso-shorted yan. So itetest natin itong pinaka fuse nya. So dito sa fuse mapapansin natin na mababa yung pinaka ampere nya. Nasa 0.9 lang yan hanggang 0.7 to 0.8, pero mataas yung working voltage nya, nasa 1 kV o 2 kV yung working voltage nya. Katulad din dito sa capacitor. So matataas ang working voltage nya kasi yan ang kailangan ng magnetron para makalika siya ng tinatawag na microwave. So yun kasi ang nagpapainit doon sa pagkain o tubig na inilalagay natin dito sa loob mismo ng microwave. So ang test natin dito sa fuse, mukhang okay siya.
hindi siya nag-open. So nasa loob yan ng holder itong kulay puti na plastic. So mga kaibigan, i-testin natin itong thermostat o yung thermal switch. So madalas ang ginagamit dito na thermostat ay yung tinatawag na NC o naturally close. So ibig sabihin natural na may continuity yan. So bali ang test natin dito nung una pa lang wala siyang continuity or open. So yan. So ang trabaho talaga niyan mag-open yan kung na-sense niya yung mataas na init. So umiinit syempre itong microwave. So mararamdaman din yan dito sa mismong body niya, pati dito sa cover. So malamang nag-open siya tapos hindi na siya nag-close ulit. So normally close ang tawag dyan o naturally close. So pag nag-open yan, bumabalik din siya sa dati o naging normally close ulit yan. So malamang hindi siya bumalik sa close na tinatawag. So may isa pang klase kasi na thermostat o thermal switch. May tinatawag din na normally open. So ang trabaho naman niya, madalas open yon, tapos pag nag-trigger yon magiging close. So maliwanag dito mga kaibigan, ang ginagamit dito sa microwave ay normally close o NC. So dalawa lang yan, NC or NO. So ito yung tinis natin mga kaibigan na fuse. So hindi siya ordinaryong fuse mga kaibigan. So nakakabili tayo nito sa Quiapo, nasa 50 pesos yan. So sa mga tindahan nasa 100 pesos na yan. So hindi katulad ng mga ordinaryong fuse na makakabili ka lang ng 5 to 10 pesos. So ito yung thermal switch. So mukhang na-deform na siya. So na-test natin ito na wala ng continuity. So automatic ito yung papalitan natin. So kung itatanong naman natin kung magkano to, so nagkakalagay yan ng nasa 50 pesos lang. So depende pa yan sa kung marami yung bibilhin mo. Sa mga online shop nasa humigit kumulang 50 pesos lang yan. So meron tayong na itago mga kaibigan na isang thermal switch. So yan, i-test muna natin bago natin ilagay o ipalit. So itong na-deform na tinanggal natin na thermal switch. So nagkaroon siya ng continuity. So malamang nung magalaw nagkaroon siya ng continuity. So bali papalitan rin naman natin ito. So may pamalit tayong bago. Dilinisin na rin natin itong natapon na mantika. So parang kalawang siya. So ayan o. So dyan nakalagay yung thermal switch. So madali lang yan makita mga kaibigan. Makalagpas lang yan nung doon sa tinatawag na line fuse. So may fuse dyan na nasa 4 ampere naman. So yun yung AC line fuse. So and bali nilinis natin yung ibabaw. So may konting kalawang na lang doon sa gilid. At napalitan na natin ng thermostat o thermal switch. So i-test lang natin. So ayan, nakita natin mga kaibigan, umilaw siya at yung pa niya umikot. So sa loob, ayan, may ilaw na rin sa loob.
So, isinet natin yung timer. So, itetest lang natin ng saglit dito sa tubig. Yan. Lagyan natin ng baso na may tubig. So, hindi lang natin na isama o hindi isinama ng may-ari yung pinaka-plates. Yun kasi yung umiikot dyan, mga kaibigan. So, dito lang natin ilalagay sa gilid itong ano. Doon sa loob, yung sa bandang gilid, yung baso na may tubig. So, itetest lang natin, mga kaibigan, ng saglit. So, pag uminit na yung tubig dyan, so makikita naman natin na medyo umuusok ng konti. So, ibig sabihin, okay na yung ating microwave. At naging problema lang niya ay yung nag-open yung thermal switch na tinatawag. So, ilang minuto lang natin yung itetest. So, tiningnan muna natin, kinuha muna natin itong baso na may tubig. So, sa test natin dito, uminit na to. So, hindi lang siya gaano umuusok pa. So, bali, uulitin natin yung test para makita talaga natin yung umuusok siya para masabi natin na uminit talaga. So, mga ilang minuto ulit natin na isasalang o paiinitin. Basta may pera ka, makakapagpasangla ka ng ilang kapong. Bibigay pa bit ang titulo. Bet. Sa 10,000 ka, bibigay pa ang titulo sa'yo. 20,000. Sabi ni Wilma, ate ang tirahin mo ay lupa, wag yung pagpalayan. Kasi yung titulo, bibigay pa sa'yo. So, hintay lang natin, mga kaibigan, at tinitest natin. So, mga ilang minuto na nakakaraan, bali kukuhain na natin. So, titingnan lang natin kung uminit siya. Yan, kukuhain na natin yung ating pinainit na tubig. So, ayan mga kaibigan. So, tingnan nyo na lang kung umuusok siya. So, yan yung mga kaibigan. No? So, hindi siya gaano makita. Pero, ayan, kung napansin nyo, medyo umusok siya ng konti. Ibig sabihin, okay na yung ating microwave. Hanggang dito muna mga kaibigan at maraming salamat sa panonood. Sana nakapagbigay ako ng idea kung paano i-repair ang isang microwave oven. Pa-like na lang at pa-subscribe. Maraming salamat at magandang araw.